The Covenant of Grace. Yan. Ano po ba yung covenant? Basahin natin, no? Sister Jessie. Covenant. A covenant is a special type of agreement between people or groups that involves making promises and is sometimes accompanied by obligation and rituals, no? A covenant, in contrast, yung sa kabaliktaran niya, with a transactional contract is relational, no? Sabi po sa Biblia, ang covenant po ay isang pakikipagtipan or sagradong kasunduan sa pagitan po ng Diyos at ng tao or Diyos or ng mga tao, no? Dahil ito ay isang taimtim at permanenteng pangako na ang bumubuo po, yun nga po sinabi ko, ang Diyos at ang tao, no? So ang tanong ko po, saang covenant po tayo ngayon napapaloob? Or anong covenant po tayo meron ngayon? Dapat alam natin yan. Yes, Covenant of Grace or New Covenant. Yun po yung bagong tipan na sa pamamagitan po ni Kristo, no? Siya po yung nakipagtipan sa Diyos Ama. At yung pagtitipan nila or covenant, tayo po yung nagkaroon ng benefits, no? Simula po nung tanggapin natin si Jesus, no? Simula po nang si Kristo ay nasa atin. Amen po ba doon? So, ano po ba ang New Covenant, no? Dito po sa bagong kasunduan, sa ilalim po ng biyaya, New Covenant, under grace, no? Ay natatanggap ang kapatawaran, pagpapala, paano po? Sa pamamagitan po ng faith or ng pananampalataya kay Jesus, no? Hindi po siya nakukuha sa sariling sikap, no? Yun po yung grace, no? Kumbaga, hindi mo siya deserve, pero binigay niya ng Diyos sa'yo. Yun po ang ibig sabihin ng New Covenant, no? At ito nga po, doon nga po tayo nakapaloob. So, napakasarap pong malaman na tayo po ay nandoon sa loob na covenant na yun. Sapagkat kung sino man nung naniwala kay Jesus, ito po yun eh. Siya po ay naging righteous sa mata ng Diyos. Once na naniwala ka kay Jesus or tinanggap mo siya bilang iyong tagapagligtas at Panginoon, no? At hindi lang po yun, entitled ka rin po sa mga blessings or mga pangako. Lahat po ng pangako ng Diyos Ama, entitled po kayo, no? Pag kayo'y napaloob sa covenant na ito. So, paano po tayo makakasama doon sa covenant na yon? Ano pong ticket, no? Siyempre po, yun po yung tinapos na gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. At walang iba, kundi si Jesus po ang ating daan. Siya po rin ang, para makapasok tayo sa covenant ng Covenant of Grace nga, yung sinasabi natin, the Covenant of Grace. Amen. So yan po yung grace. Yan din po yung dahilan kung bakit ang ating Panginoong Jesus ay bumaba sa lupa para ano po? Para po siya ay magdusa, mamatay sa krus, pero sa ikatlong araw siya ay nabuhay muli. At ano po yung kapalit nun?
Ang kapalit po noon ay ang ating kalayaan, no? Ang ating kapatawaran. Yan, no? Kaya yun po yung good news, no? Yun po yung magandang balita na kailangan nating ipamahagi, no? Kailangan pong marinig ng mga taong wala pa sa Diyos, no? So, katulad po nung ginagawa natin, no, yung pag-aaral ng biyaya ng Diyos, at alam ko po na tayo po ay gagamitin para ikalat po ang salita ng Diyos. Amen. So, hindi nating ikinahihiya yun, no? Anong ginagawa natin? Ipinagyayabang pa natin yon. Sabi nga po rito sa teka. So, ito rin po yung pangyayari kapag tinanggap natin yung covenant of grace, no? Tayo po ay inalis niya sa kadiliman at nilipat niya tayo sa liwanag. So, ito po yun. Ephesians 5:8. For you were formerly darkness, ibig sabihin yun, ikaw nga ay dating nasa kadiliman, but now you are light in the Lord. Walk as children of light. Amen. So, dati po tayong nasa kadiliman, at salamat sa Diyos, salamat sa biyaya, tayo po ay nasa liwanag ngayon, no? So, dati po tayong naliligaw, pero tayo po ay natagpuan na ni Kristo. Dati rin po tayong bulag, pero tayo ay nakakita, no? Amazing grace. Yun pa rin yun. So, balikan po natin ang usapang covenant. Maari po sa atin, no? Sa atin. Ang alam lang po ay, or nauunawaan, ay dalawang covenant lang tayo, di ba? Old and new. Tama po ba ako doon? Pero, sige, alamin muna natin yung old covenant. Pag sinabing old covenant, ano siya? It's all about man's performance, no? Do this, do that. So, kapag nasunod mo, kapag nagawa mo, pagpapalain ka. Pero ang di magandang balita, pag hindi mo nasunod, kahit isa man lang, may kapalit, no? Ito po ay sumpa or parusa, kung tinatawag na parusa, no? Yun po yung old covenant, no? Ito naman po yung ibig sabihin ng new covenant. Ito po, it's all about faith. Faith kanino po? Sa ating Panginoong Hesus, no? At sa kanyang tinapos na gawa sa krus. So, hindi na po yung performance natin, no? Hindi po sa sariling gawa natin, kundi sa gawa ni Kristo. Yung perpektong gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Yun po yung pagkakaiba ng dalawa, no? Pero sa Bible po, hindi lang po dalawa ang covenant. Pito po siya. Number 1, Edenic, Adamic, Noahic, Abrahamic, Mosaic, Davidic, at Messianic. No? Yan po yung 7 kabuuan sa Old Testament po yan. No? Kasama na po yung New, yung Messianic. Yan po yung diyan po napapaloob yung New Covenant, no? Ang question ko po, dito po sa 7 covenant sa Old Testament, meron po bang puro under the law po ba yan? Etong bukod sa Messianic, yung 6 na pataas, under the law po ba yan? Tama po ba? Sige po.
Dito natin masasagot yan. Tingnan po natin sa Seven Covenants. Ayan, sige. Para maunawaan po natin. So, simula po sa Edenic, Adamic, Noahic, Abrahamic, under grace pa po yan. Dito lang po pumasok ang law. Pumasok siya sa Mosaic, tumuloy siya sa Davidic, pero pagdating po sa Messianic, yan na po yung fullness of grace, no? Meron siyang pagkakaiba dun sa pag sinabi mo po kasing fullness of grace, yan na po yung yung totoong grace na binigay sa atin. Pero dito sa apat na to, lang yan, tinatawag na foretaste of grace, patikim. Pero still, grace pa rin po. Hindi pa rin siya under the law, under grace po siya. No? So, at least alam na natin kung saan nagsimula yung grace. No? Ay, ang law. Alam na natin. So, basahin po natin dito para maunawaan natin. John 1:17 ng New King James Version. For the law was given through Moses. Oh, stop. So, alam na natin kung saan po yung landmark ng law. Pag sinabing law, Moses. Ang landmark niya, si Moses, no? Pero, tuloy natin. But grace and truth came through Jesus Christ. Ang landmark naman po ng grace ay, sino? Si Kristo. So, two personalities po yan. Pag sinabing law, Moses. Pag sinabing grace and truth, Jesus Christ. Amen. Balikan po natin yung seven covenants. No? Ano pong pagkakaiba nung number 1 and 2? Yung Edenic at Adamic. Yung Edenic po, ito po yung, yes, pero ito po yung after the fall of man sa Eden. No? Yung Adamic, ito na po yung Adamic Covenant, ito na po yung hindi, baliktad. Edenic before the fall of man. Adamic, yan na po yung after the fall of man. Yung Noahic, alam nyo naman siguro yan po yung panahon ng baha. Si Noah. Abrahamic time, yan po yung si Abraham, Jacob, Isaac. So, pumasok si Moses, Mosaic, yan na po yung law. Dumiretso siya sa Davidic. Pagkatapos, Messianic, yan na po si Jesus. Dumating dito sa atin. At yan po yung grace, no? Sige, pag-usapan po natin. Napakasarap po pag-usapan yan. Yung Messianic, yan po yung pumasok na dyan yung fullness of grace or the new covenant, the eternal covenant. Wala na pong papalit sa sa new covenant, no? At yun nga po yung tinatawag natin the covenant of grace, no? Na kung saan ito po ay tungkol lahat kay Jesus sa kanyang tinapos na gawa sa krus. Amen? Nasusundan po ba natin? Ngayon, papakita ko nga po na hindi po lahat ng sa Old Testament ay under the grace, ay under the law. Amen? Nga, sinasabi ko, aminado naman tayo, na hindi talaga siya full grace, at least grace pa rin po, yung apat na yon. Sige. Ito. Grace under the Old Testament, number 1. Grace on Adam. Lahat naman tayo kilala si Adam. Siya yung unang tao. No? So, noong si Adam po ay bumagsak,
siya po ay nagkasala, nakain niya po yung pinagbabawal na bunga, hindi po siya yung unang humanap sa Diyos. Tama po ba? Ang unang humanap ay ang Diyos kay Adam. Nasa ano po yon? Sa Genesis 3:9. Ang sabi ng Diyos, Adam, where are you? Nasaan ka, Adam? So, yung paghahanap po ba, yan po ba ay expression ng biyaya? Pwede, no? Kasi, kung naalala natin yung sa New Testament, nabanggit ni Jesus, sinulat po sa Luke 19:10, Jesus Christ came to seek and to save the lost. So, sa makatuwid, ang paghahanap po ng Diyos sa atin ay isang ekspresyon ng biyaya. Dahil nga po, number 1, nakaranas ng grace si Adam, no? Hindi naman lang po si Adam ang bumaksak, no? Pati tayo. Kasama po tayo sa pagbaksak. Buong sangkatauhan kasama ni Adan na bumaksak, no? Kaya yung promise of redemption. Ano ba yung promise of redemption? Yun. Yung number 7. Yung katapusan natin. Alam niyo po ba kung saan binigay yon? Binigay po siya sa Genesis 3:15. Basahin po natin. And I will put enmity between you and the woman, and between your seeds and her seeds. He shall bruise your head, and you shall bruise his heel. Sino po ba yung seed ng babae dyan? Si Jesus Christ, no? So, siya rin yung binabanggit na he dyan. He shall bruise your head. Kaninong ulo yon? Doon sa serpent. No? Kausap ng Diyos dyan yung serpent. Yung serpent, sino po yung serpent? Siya po, Satan, tama. Yan po yung kalaban. Amen. So, sa verse po niyan, ang tinutukoy nga po dyan, yung kaganapan sa cross. No? Yung sinabi niyang, he shall bruise your head, and you shall bruise his heel. Yung last po dyan, yung you shall bruise his heel, yan po yung pagkapako ni Jesus sa krus, no? Yung kanyang pagkamatay. Pero ang magandang balita po dyan, nung namatay si Kristo sa krus, dinurog niya ang ulo ng kalaban ni Satan sa kanyang pagkamatay, no? So si Satan ay wala na pong kapangyarihan sa atin. Si Satan, pag sinabing si Satan, pwede natin palitan. Ang sakit ay wala ng kapangyarihan sa atin. Ang kasalanan ay wala ng kapangyarihan sa atin. Ang kahirapan, wala ng kapangyarihan sa atin, no? Tayong mga tumanggap kay Kristo. Di ba? Ang sabi, we are blessed, highly favored, and deeply loved by God. No? Amen. So yun nga, na alam na po natin sa Old Testament ay may grace. Ito pa, kalagdagan. Sa Genesis 3:21, New King James Versions, sabi, the Lord God made garments of skin for Adam. Balat po ng ahas yan, ay ng hayop. And his wife and clothed them, no? Yan po ba ay akto ng grasya rin, no? Biruin nyo, si Adam po,
at ang kanyang asawa ay nagkasala, no? Pero anong ginawa ng Diyos? Nandun pa rin yung pabor, no? Hindi pa rin niya pinabayaan yung mag-asawa. Yung dalawang naunang tao. Binigyan niya pa ng kasuotan. At alam ko po, yun po ay isang akto ng biyaya ng Diyos. So, ngayon, tumungo na po tayo kay Noah, no? Number 2, grace on Noah. Si Noah po ay nakaranas ng grace ng Diyos. Kasama rin to sa doon sa pinag-aralan natin, no? Sabi po sa Genesis 6:8, ito word for word to. But Noah found grace in the eyes of the Lord. Yan, no? Kitang-kita naman po natin na meron na pong grace sa Old Testament. But Noah found grace in the eyes of the Lord. Pag sinabi nating grace, yun ay yung Cain, Hebrew word po yan, ibig sabihin, favor. Favor po yan. Favor. Basahin po natin sa ibang version. Ayan po. But Noah found, eto, eksakto to, found favor in the eyes of the Lord. Pag sinabi nating favor, grace po yan. Pag sinabi nating grace, favor po yun, no? So, anong meaning po ba ng grace? So, ito, pag tinanong tayo, ito po. Grace is to receive what you do not deserve. Amen? Hindi natin deserve, pero tayo'y ginawang anak ng Diyos. Tayo'y naging matuwid, no? Kahit hindi tayo matuwid, pero ang tingin ngayon sa atin ng Ama, sa harapan niya, tayo ay righteous. Amen? Yun po yung kagandahan ng Grace Covenant, no? At yan po yung ayaw ng kalaban na matutunan natin. Ayaw ni Satan. Bakit kaya sa tingin nyo, yung grace? Ang dami pong paghadlang ng kalaban dyan, no? Kasi ang gusto ng kaaway, pag tayo po kasi nasa grace, ang bukang bibig natin, glory to God, di ba? Halimbawa, yung anak natin, sabihin na natin, mataas yung mga grades, no? Ano sasabihin natin? Laging, glory to God. Hindi yung glory to me or glory to Yun po yung kagandahan, no? Yung grace na yan, natutunan natin na puro ang lahat ng bagay na natatanggap natin na maganda man yan or hindi, glory to God pa rin, no? No, kasi pag ang gusto ng kaaway, mag-stay tayo sa law. Ano ba yung law? Ang law kasi, base po sa performance nga, no? So pag tayo po raw ay nanatili sa law, ano po mangyari? Pwedeng, we can share with the glory. No? Paano pag sinabi mong share with the glory? Glory to God, glory to me. Di ba? Or steal the glory. Nakawin yung kapurihan sa Diyos. Or get all the glory. No? Mga kapatid, ang lahat po ay hindi tungkol sa atin. Hindi tungkol sa iyo. Ito ay tungkol lahat kay Kristo. No? Yun po sana yung ating matutunan na it's all about Jesus. Amen? So balikan po natin si Noah. Yan, ano po bang pagkakakilala natin kay Noah?
Kasi dati, nung baby Christian pa po ako, ang alam ko po, perfect si Noah. Or kung sino man kausap ng Diyos dati sa, sa Old Testament, parang perfect nga. Kasi nakakausap nila ang Diyos. Pero basahin po natin dito. After the flood, Noah began to cultivate the ground and he planted a vineyard. Farmer si Noah. Pero basahin natin yung verse 21. One day, he drank some wine he had made. So nakagawa siya ng alak, ininom niya. Anong nangyari? And he became drunk and lay naked inside his tent. Anong nangyari? Nalasing ang lolo mo. Di ba? Anong nangyari doon? So, doon po natin makikita na hindi pala perfect, no? Pero anong sabi ng Bible? Noah found grace in the eyes of the Lord. Sa totoo lang po talaga naman, alam na natin ngayon na walang perpektong tao, no? Maging sa Old Testament, kala natin ngayon lang, maging sa Old Testament, wala pong perfect. So, lahat po sila pinili, hindi dahil perfect sila, kundi sa kanilang imperfection, no? Sapagkat sa dulo po, ang mangyayari po, glory to God uli, no? So, by the grace of God, lahat kung bakit sila napili. Amen. So, Noah, number 1, grace on Adam, grace on Noah. Yung number 3, grace on Abraham. Sino po ba si Abraham? So, si Noah hindi perfect. Ganon din naman po si Abraham. Hindi rin siya perfect. Pero, mataas po ang tingin ng mga Israelita. Tama po ba? Israelite sa kanya. Pero tayo rin, ganun din naman. Kasi ano ba tingin natin kay Abraham? Si Abraham ay father of faith. Siya ang ama ng pananampalataya. Yun po ang tingin natin sa kanya. No? Pero ano pong sabi ng Biblia? May kahinaan din si Abraham. Sige po. Tingnan natin kung ano yung kahinaan niya. Abraham lied twice. Not once, but twice. About his wife. Tungkol sa kanyang asawa na si Sarah. Nangyari po yun sa Genesis 12:13. Meron ba ako nun? Wala. Basahin na lang po natin yun sa Ito po yung nangyari sa Pharaoh, sa hari ng Egypt. Yung pangalawa po, pangalawang pagsisinungaling ni Abraham, nangyari po sa Genesis 22, kay Abimelech naman, no? Ito naman yung king of Gerar. So, una, nagsimulang magsinungaling si Abraham tungkol sa kanyang asawa dito kwento ko na lang, no? Hindi ko sinano yun. No? Kay Pharaoh, sa king of Egypt. So, yun nga po yung pangalawa kay Abimelech. Si Abraham po, nagsinungaling kay Pharaoh. Bakit po kaya? Amen. Natatakot si Abraham na baka patayin siya ni Pharaoh at kunin ang asawa niya. Kasi, bakit? Maganda si Sarah. Alam niyo po ba kung ilang taon si Sarah dyan? Sa panahon na yan? Sino pong nakakaalam? Si Sarah po, ang edad niya dyan ay 90. 90 years old. Nagustuhan pa ni Pharaoh, no? Kamusta naman kayo? Kamusta? Pag sinabing Pharaoh, hari po yan, mataas ang katungkulan, pwede naman siya makapili ng mas bata-bata, di ba? Siguro mga 89 man lang, no? Huwag na yung 90. Pero,
Sabi nga ng Bible, maganda si Sarah. Yun yung kinatakot ni Abraham. Baka kunin si Sarah, patayin siya. So ang ginawa niya, nagsinungaling siya, pinakilala niyang, kapatid ko lang po to. Totoo naman kapatid niya si Sarah. Pero sa ama lang po, hindi sa nanay. Pero ang nagsinungaling siya na asawa niya si Sarah. Yun. Yun yung pinakaginawa niyang pagsisinungaling, no? So anong tinuturo po sa atin doon, no? Tungkol kay Sarah na lang muna tayo, no? Kahit 90 years old siya, maganda pa rin siya, no? Andun pa rin yung favor ni Lord. Andun yung biyaya ng Diyos, no? Tayong mga anak niya, kahit may edad, ano bang sa tingin nyo? Tingnan niyo yung katabi nyo. Diba? Yan. Tingnan si Sister Oda, no? Ganda. So, pinagpala po tayo, no? Tayo po ay pinagpala. Yan po yung una, no? Pagsisinungaling niya kay Pero. Pero yung kwento po diyan, 'di ba binigay niya si Sarah? Sabi niya, kapatid ko lang to, sige kunin mo na. Pero ninanarrate ko lang, kinikwento ko lang. Pero kailangan natin basahin yan. No? Sabi ni Abraham, kapatid ko lang yan. Sige, kunin niyo na. So ang ginawa nga, kinuha siya, dinala kay Pero, at nang gabing gusto ng tabihan ni Pero, nagpakita ang Diyos sa kanya. At binigyan siya ng malubhang sakit. Ganon din yung kanyang mga tauhan. So anong ginawa ni Pero? Binalik niya si Sarah. Pero yung pagbabalik niya yon, si Abraham nakatanggap pa ng maraming hayop, alipin, binigyan din siya ng alipin. At syempre may kasamang tinatawag na kayamanan doon, no? Mga pilak. So ano yung sa tingin mo nangyari doon, no? Biruin nyo, si Abraham, niloko si Pero. Hari yan, no? Anong pwedeng gawin ni Pero kay Abraham? Pwede niya nga patayin si Abraham. Kasi niloko niya. Pero hindi yun nangyari. Bakit kaya? Kasi sabi sa Bible, ang mga puso ng hari, hawak ng Diyos. Kaya hindi nagawang patayin ni Pero si Abraham. At bukod pa doon, di ba, sabi ni Pero, sige, paalisin na natin yan. Kasi may sakit na sila, no? At ang sabi ni Pero, ipagdasal sila para gumaling, at yun naman ang ginawa ni Abraham. Pero, anong sa tingin nyo nangyari kay Abraham? Anong kalagayan? Anong pangyayari yon? Di ba? Niloko niya si Pero nung pinalayas siya, kasama niya pa rin yung asawa niya, hindi nakante, hindi nagalaw, at meron pa siyang mga hayop, meron pa siyang alipin. Siguro, paglabas ni Pero doon, tuwan-tuwa siya, no? Makikita mo yung ngiti sa kanya at nasasabi niyang siya ay blessed, no? Ganon din naman kay yung pangalawang pagsisinungaling niya kay Abimelech naman, ganon din pangyayari. Kinuha sa kanya si Sarah, kasi nga maganda talaga si Sarah. Natipuhan din ni Abimelech kahit 90 years old na siya. Pero ibang naman dito kwento. Si Abimelech,
ah, ay, pares din. Bago siya tabihan, nagpakita uli ang Diyos sa kanya. No? Ang sabi, mamamatay ka. Isoli mo yan. Sabi naman ni Abimelech, hindi ko po alam. Sabi ng Diyos, kaya nga, isoli mo. Ngayon alam mo na. No? Andun pa rin yung favor ng Lord kahit nagawang magsinungaling ni Abraham. At ganun din nangyari, nung pinaalis siya, binigyan ng kayamanan, kasama si Sarah, hindi nagalaw, hindi nakante, at papito-pito na naman na lumabas. No? Anong pinapakita sa atin doon? Anong tawag natin doon? Favor, grace, no? Yun po yung pabor ng Diyos kay Abraham. So, kaya masasabi natin, merong grace sa Law Testament, ay sa Old Testament, no? Kasi nga, ang ibig sabihin ng grace ay is to receive what you do not deserve, no? Yung natanggap ni Abraham, hindi niya yun deserve. Pero binigay sa kanya. Bakit? Dahil sa grace. Dahil sa favor sa kanya ng Lord. Ganon din sa atin, no? Naranasan natin yan eh. Hindi naman tayo karapat-dapat. Pero yun nga, ginawa tayong marapat ng Diyos. Amen? Ito, last, number 4. Grace on Israel. Number 1, grace on Adam, grace on Noah, grace on Abraham. Ngayon, grace on Israel. So, ang Israel po, galing po yan kay Abraham. Ang sequence po kasi niyan, Abraham, Jacob, Isaac. Tapos, si Isaac, naging Isaac, naging Israel. Ay, baliktad. Tama. Abraham, Isaac, Jacob. Si Jacob po, ginawang Israel yung pangalan niya. Tapos si Israel, may anak na 12. Yung 12 na yon, yung 12 son, naging 12 tribes at naging isang nation. Yun po yung sequence, no? Tapos, ang Israel po ay naging alipin sa Egypt ng ilang mahabang panahon, no? Sabi ng iba, 400 years naging alipin, no? So ngayon, nag-decide na si Lord, nag-decide na ang Diyos na ilabas ang kanyang bayan. Saan po siya ilalabas? Sabi po rito, sa land of slavery. Patungong land of promise. Saan po yung land of promise? Sa Canaan. Amen. Yung sinasabing flowing with milk and honey. So dun, at ang pinili po doon ay si Moses. Si Moises. Pinili ng Diyos na siya yung maglalabas. Amen. Nasusundan po natin. Amen. Tapos, kikwento ko lang po yung paglalakbay ng Israel mula Egypt hanggang sa paanan ng Sinai, Mount Sinai. At pinapakita po rito na meron po talagang andun na po yung picture ng fullness of grace. So, ang Israel nakalasap or natikman na nila yung grace, no? Ito po yung kwento, no? Nung nasa harapan na po sila ng, i-skip na lang po natin para mabilis. 11:30 na.
Nung ang Israel ay nasa harap ng dagat, ano yung dagat? Yung Red Sea. Yung Israel, no, tatawid sila eh. Hindi sila makatawid kasi ano pa yung dagat. No, nakita nila yung mga army ng Egypt. Malapit na papunta na sa kanila. So sila, ang ang Israel ay natakot, no? Kasi papatayin sila nun eh. Di ba? So anong ginawa ng mga Israel? Sila po ay nagreklamo. Nagreklamo sila kay Moses. Pero ang pagrereklamo na yon, sino ba nagpalabas doon sa kanila? Di ba ang Diyos? So, sa makatuwid, nagrereklamo sila sa Diyos. Ang sabi nila, no, dito, Moses, pasigaw to eh. Kasi nga, galit, no? Sinabi nila kay Moises, bakit dito mo pa kami dinala sa disyerto? Upang mamatay, sabi niya. Sabi nila, wala bang libingan doon sa Ehipto? Bakit mo pa kami pinalabas sa Ehipto? So, yan po yung, tandaan niyo po yan, yan po yung pangyayari na sila'y nagrebelde or nagreklamo sa Diyos, no? Exodus 14:11. Kasi may papakita po ako sa inyo, kaya pinapatandaan ko sa inyo yan, no? So, nangyari yung pag-aangal na yan, no? Ano yung angal nila? Bakit dito mo ba kami dinala sa disyerto upang mamatay? Pero anong ginawa ng Diyos? No, yung simula silang umangal, anong kapalit na binigay ng Diyos? Ang ginawa ng Diyos, binuksan ng Diyos yung dagat. Nahawi, at sila'y nakatawid. Umangal sila noon, ha? Pero anong ginawa ng Diyos? Binuksan niya yung dagat at sila'y nakatawid. At anong nangyari po dun sa mga sundalo? Pagsunod, natabunan po, namatay po lahat yon. Yung mga sundalong yon. So, makikita po natin yung kabutihan ng Diyos, no? Maging sila ay nagre-rebelde or umaangal. Sino pong naniniwala rito na ang pag-umangal ay isang kasalanan din, no? Matatawag natin kasalanan, no? Pag ikaw ay maangal. So, una, dito sa Exodus 14, ang angal nila, yung paglabas, no? Bakit nilabas pa kami rito? Yung pangalawa po, Exodus 15, basahin po natin. Then Moses led Israel from the Red Sea, and they went into the desert of Shur. For 3 days, they traveled in the desert without finding water. Ayan na po, no? Una, umangal sila doon na, bakit yung pa kami nilabas? Ito na naman po, umaangal na naman po yung mga Israelite. Basahin natin sa 23. When they came to Mara, they could not drink its water because it was bitter. Saan po yan? Sa Mara. Kaya pala yung may palabas na Mara Clara. Naalala nyo yun? Sino nakaabot nun? Mara Clara. Sino yung bitter doon? Si Mara, di ba? Yan yun. Mara, bitter. That is why the place is called Mara. Totoo po yun. So, the people grumbled against Moses. Ayun na naman. Umaangal na naman ang mga Israelite kay Moses, no? Sabi, what are we to drink? Then Moses cried out to the Lord. And the Lord showed him piece of wood. Anong ginawa doon sa kapirasong kahoy? Hinagis doon sa tubig na mapait. At anong nangyari? And the water became fit to drink, no? Nangyari, ginamot niya yung water. Sa ibang version nga po, ginawa niyang sweet yung tubig. Kung mababasa nyo. Ano kaya ginawa doon? Ginawang gulaman siguro yun, no? Coke. Vitamin C. Hala. Nasaan na ba?
So, ano po uli nakita natin dito? Kahit sila ay umaangal, kumbaga hindi sila, may tawag doon eh. Amen. Hindi sila nagtitiwala sa Diyos na hindi sila papabayaan ng Diyos. Yun po yung nakikita natin doon, no? Pero anong ginawa ng Diyos? Pinainom pa rin niya yung Israelites. Number 1, sa Exodus 14, bakit pa sila pinalabas? Number 15, tungkol sa tubig, umangal sila pero walang namatay, no? Pansinin po natin yan, no? Walang namatay. Pagdating sa Exodus 16, ganun na naman. Angal na naman sila, angal, no? Walang katapusang pag-angal sa Diyos. Basahin po natin. In the desert, the whole community grumbled against Moses. Yun. Nagre-rebellion na naman sila. The Israelites said to them, if only we had died by the Lord's hand in Egypt, there we sat around pots of meat and ate all the food we want. Ba? Meron palang buffet doon sa Egypt, no? Bakit daw sila pinalabas? But you have brought us out into the desert to starve this entire assembly to death, no? Tungkol to sa pagkain, no? Ang sabi nila, mabuti pa pinatay nyo na lang kami doon sa loob. Kaysa dinala nyo kami rito na walang makain, no? Umaangal sila, hindi sila nagtitiwala sa Diyos na ipoprovide lahat yan ng Lord, eh. Nilabas nga kayo dyan, eh, no? Bago pa nga yung pangyayari niyan, binigyan muna ng 10 salot yung Ehipto, no? Andun sila sa lugar na yon, pero hindi sila nakante, hindi sila nasaktan. Doon pa lang hindi nila napansin yon, hindi nila nakita yon na ang pabor ng Diyos nasa kanila, no? Binabaliwala nila, no? Pero anong ginawa ng Diyos? Then the Lord said to Moses, I will rain down bread from heaven for you. So anong ginawa ng Diyos? Nagpaulan pa siya ng pagkain. Kahit puro kayo angal, buti hindi nagpaulan ng apoy, no? Kasi puro kayo angal, to apoy. Pero hindi, mabuti ang Diyos. Nagpaulan ng bread from heaven for you. The people are to go out each day and gather enough for the day. Yon. Lahat po sila nakakuha, no? So ano na naman po yung nakita natin diyan, no? Ito po ay akto ng grasya, no? Kahit hindi nila deserve, ito pa rin ang Diyos. Pinakain pa rin. Dito naman, pagkain, no? Sa 14, pagpapalabas, angal sila. Sa 15, tubig, hindi sila makainom, angal sila. Sa 16, pagkain. Angal, pinakain pa rin ni Lord, ng Diyos. Amen? So, bakit po kaya nararanasan ng Israelita na gano'n, no? Hindi man sila pinaparusahan, no? Hindi sila pinapatay, eh. Walang namatay yan, eh. Pag-aaralan nyo, mula Egypt hanggang sa paanan ng Mount Sinai, walang namatay. Bakit kaya? Kasi, before the law, Israel lived under grace, no? Dito na po tayo magtatapos. Kaya po pala na naranasan ng mga Israel yung na hindi sila pinarusahan ng Diyos kahit sila ay puro angal, no? Puro reklamo. Ang Diyos ay patuloy pa rin silang binebless. Kasi nga, ang sabi, bago po nangyari yon,
sila po ay nasa Abrahamic covenant pa. Pag sinabing Abrahamic covenant, ito ay under the law. Pero sa Exodus 19 po, ay under the grace. Pagdating po sa Exodus 19, doon na po yung paglabas nila sa Abrahamic covenant. Umalis na sila doon, no? At sila ay napunta rito sa Exodus 20, ito na po yung binigay na yung yung Big Ten, no? Yung tinatawag na Big Ten, yung 10 utos. The law was given sa Exodus 20. So, ito lang po yung kaya pinapatandaan ko po sa inyo yung Exodus 14, 15, 16. Bakit ganon? Bakit ganon yung pakikitungo ng Diyos sa mga Israel, no? Walang namatay, wala man lang nakante, no? Kasi nga, ang sabi, nangyari yon before the law. Hindi pa sila pasok sa law. Pero meron pong nangyari nung binigay na yung law. Ito po. Sa Numbers 21, chapter 4. Basahin po natin. They traveled from Mount Hor along the route to the Red Sea to go around Edom, but the people grew impatience on the way, no? Ayan na po, nabubuo na naman po yung pagre-rebellion nila, pag-angal nila, no? Habang naglalakad sila. Bakit kaya? They spoke against God, against Moses. Ayan na naman po. Ayan na po. Walang tigil na pag-aangal or pagre-rebellion ng mga Israelites, no? Sabi nila kay Moses, "Why have you brought us up out of Egypt to die in the desert?" Bago po pa ba ito? Bago po ba ito? Itong pag-angal nila? Yes, ito yung nangyari sa Exodus 14. Yung, bakit nyo pa kami pinalabas? Papatayin nyo lang ba kami sa desert? Yun din po yun. Tapos yung pangalawa, there is no bread. Yan naman po yung, hindi na rin po bago yan. Nangyari na po yan sa Exodus 16. Pagkain naman yan. At itong, there is no water. Angal sila, bakit walang pagkain? Bakit walang Hindi sila nananampalataya sa Diyos na ipoprovide ito. Hindi sila pababayaan. Pero sa pangyayaring ito, sa Numbers, andito na po yung law. Binigay na po yung law dyan, no? So, hindi na po yan under grace. Basahin po natin yung number 6. Then the Lord sent venomous snakes among them. They beat the people, and many Israelites dies. Diyan, marami na po namatay. May napansin po ba kayo dyan na bakit kaya rito ang dami na namatay? Ang tanong kasi dyan, ito yung tanong anong pinagkaiba ng kanilang mga reklamo sa Exodus 14, 15, 16 sa Numbers 21? May pagkakaiba po ba? Ang mga reklamo, parehas lang, di ba? Tungkol sa tubig, tungkol sa pagkain. Ito yung pagkakaiba. Ang magkaiba ay ang tipan, no? Iba yung tipan ng Exodus, yung pangyayari sa Exodus kaysa dito sa Numbers. Kaya po may namatay pagdating na rito kasi sila ay anong tipan nila? Bakit namatay? Yes. Sila ay nasa law. Ano po ba yung law na pagkakaalam natin ngayon? Ito po yung
Sa Old Testament, di ba? So bakit ko yun pinakita? Bakit nga ba? Kasi, under grace, Exodus 14, 15, 16. Pero pagdating sa Numbers, under the law, may namatay na. Ang dami, hindi lang may namatay, kundi maraming namatay. Kumpara rito sa Exodus 14, 15, 16, kahit anong angal nila, hindi nila natitinag ang Diyos, no? Dahil po pala yon sa tipan, sa covenant. So ano po yung gusto kong iparating doon? Ano po ba yung para po makita natin yung pagkakaiba ng law sa grace. Ngayon, yung dalawang yon hindi siya pwede pagsamain. No? Sabi nga sa Bible, hindi pwedeng isalin sa lumang lalagyan ang bago. Ano mangyari? Masisira lang. No? Ganon din yon. Yun yung ibig sabihin nun. Hindi natin silang pwedeng paghaluin. Kung law ka, sabi nga ni Bishop, law ka lang. Grace, under grace. At nagpapasalamat po ako sa Diyos na tayo po ay nandito sa under grace. No? Ito po yung new covenant na sinasabi, better covenant, the last covenant, the eternal covenant, at yan po yung the covenant of grace. No? Amen? Sige po, tapos na po tayo. Pero may bibigay po akong In Christ, basahin po natin. In Christ, I am their grace. Amen. Tapos na po. Are we blessed?